Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong nakaraang araw po, di po ba? Ay binansagan po, tinawag pong masahol pa kay Judas ang ginawang pagtitrador. Hindi lang po sa atin, sa buong Pilipinas, sa buong taong bayan. Hindi lang po sa Senado, sa atin dahil ang gusto po natin ay katarungan sa mga pinagagawang maanumalyang korupsyon. Pero dahil sa kanya, lalong nagkagulo ang Senado. Hindi po ba? Pero may katwiran po siya, nangangatwiran po. Parang sinasabing tama pa ginawa niya. Pakinggan po natin si Escudero na tinatawag po ni Senadora Camille Villar na mas masahol pa kay Judas. Di umano. Ito po ang kanyang katwiran, mga kababayan. Hindi na to sustainable at tenable at hindi maaari magpatuloy ng ganito ang Senado. Kung tanong mo naman, kaninong panig akong ngayon? Ang panig ko mula't mula hanggang ngayon ay sa Senado. Ibig sabihin, hindi pwede manatiling ganun yung institusyong kinabilangan ko. Kung ang tanong mo ay majority ka ba o minority? Magpapaka-technical ako ng konti. Ang definisyon ng majority sa Kamara man o sa Senado, bumoto ka sa nanalong Senate President. Ang definisyon ng minority, bumoto ka sa natalong Senate President. So kung maalala mo yung election ng Senate President Cayetano, bumoto ko para sa kanya, so majority ako. Yung iba bumoto para kay Senator Soto, kaya sila minority. Ngayon walang Senate President kasalukuyan ang Senado. So, acting lamang si Senator Win Gatchalian at Senate President Pro Tem lamang siya. Pero dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit minority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Nung Senate President ako, syempre kakampi ko ng mga nasa majority na bumoto sa akin. Nung in-archive ko yung impeachment ni VP Sara last year, yung boto hindi sumunod sa majority-minority. Tulad ng ibang mga kontrobersyal na botohan. Halimbawa, si Senator Risa yata, nung panahon yun, bumoto para labanan yung pag-archive. Si Senator Lacson nag-abstain. Si Senator Zubiri bumoto para i-archive yung impeachment. Magkakakampi sila sa minority, pero hindi pare-pareho ang boto nila. Ganon din ang mangyayaring botohan sa mga controversial na bill. Death penalty man, divorce man, SOGI bill man, abortion. So, hindi yan susunod sa mga linyang ganon. So, majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, isang boto o grupo kayo palagi sa lahat ng issue, sa lahat ng botohan. Ang issue, bakit nagkagulo? Bakit nagkagulo? Hindi naman dapat. Dahil mismo sa paliwanag mo, bumoboto sa majority. Bumoboto sa majority, lalong-lalo na kung sino ang magiging Senate President. Di po ba yan ang big issue? Yan po ang big issue ngayon. Binabawi ang majority at ayaw mawala sa kanilang pagiging majority sa Senado. Dahil nga po napakaraming pinagtatakpan, lalong-lalo po ang issue ng korupsyon. Hindi po ba, Senator Escudero? Ang issue po ngayon sa ating bansa ay isang damukal na korupsyon. Ang magnanakaw po ay mga nakabarong, naka-Amerikana, ang mga magnanakaw. Hindi po ba? Sa panahon po ngayon na binago ang Pilipinas, grabe po, ang mga magnanakaw po ay mayayaman, nakabarong Tagalog, naka-Amerikana. Yan ang gustong makita ng taong bayan. Kung sino-sino yung mga magnanakaw na naka-Amerikana at nakabarong at pumipirma ng budget. Pero ano ginagawa mo? Hindi ba ikaw ang nagpagulo? Ikaw ang isa sa nagpagulo. Kinu-question mo ang kaguluhan ng Senado na sinasabi mong ikaw ang iyong katapatan ay sa Senado. Sino ba unang naggulo sa Senado? Hindi po ba itong grupo na sinamahan mo? Dahil unang-una hindi nila matanggap na wala na sila sa majority. Hindi na nila ngayon kayang pigilan ang investigasyon ng flood control. Kaya sila'y galit na galit. Pangalawa, mga kababayan, sinamahan mo, kaya nagkagulo. Sumama ka kaya nagkaroon sila ng puwersa, naging even, naging 12. Kung hindi ka sumama sa kanila, may power po ba silang manggulo? Kaya silang nitong parusahan ng majority dahil
lamang pa rin kayo. Kahit wala si Senator Bato, kahit wala si Senator Jinggoy, nananatili ka pa rin doon sa tama. At pangalawa, yung sinasabi mo na kaguluhan, merong kaguluhan sa Senado, hindi po ba, sino po ba una ng gulo? Ibalik natin. Sino po ba nag-walk out? Ayaw na ayaw dalin ang issue sa debate. Pagka debate na sa Senado, nagtatakasan na. Nagwo-walk out na pag-debate. Hindi po ba labag sa konstitusyon yun, saka sa institusyon nyo? Di ba? Labag sa rules nyo na ang mga senador ay mag-walk out. Pero hindi mo kinwestiyon. Kaya malabo ka ng paniwalaan ng taong bayan, Cheese. Malabo. Kahit ano sabihin mo, ang malaking problema ng bansa sa panahon natin ngayon, korupsyon. Hindi yung sinasabi mo na kailangan ng mga bill, kung ano-ano mga ipapasang bill. Makapag-iintay ang mga batas na yan. Ang kailangan ng taong bayan marisolba, korupsyon ng mga nakabarong at naka-Amerikana. Kailangan mabawi ito. Dahil ang mga magnanakaw ay mga naka-Amerikana at nakabarong. May mga private plane, private chopper. May mga yate. At may mga bahay pa sa ibang bansa, katulad mo. Hindi po ba mga magnanakaw ngayon sa ating bansa? Ubod lang dami. Pumipirma pa ng budget. Hindi po ba? Grabe. Ngayon, kahit ano sabihin mo, hindi na maniniwala sa iyo matitinong tao. Ang matitinong tao, never maniwala sa mga palusot mo. Hindi magkakagulo at hindi magkakaroon ng puwersa itong mga pumipigil sa korupsyon at pumipigil sa investigasyon ng korupsyon. Yung pumipigil sa investigasyon ng korupsyon, hindi magkakaroon po yan ng power. Di po ba? Hindi magkakaproblema ito pong majority na pinangungunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi po magkakaproblema kung hindi po tumalo ng bakod si Escudero. Real talk. Kahit pagbalik-baliktarin mo, kahit anong sabihin ni Escudero ng mga ganito, batas, ganito ang problema, makasenado ko sa Senado, institusyon. Wala po tayong makitang logic. Ang nakikita po natin, yung paglipat mo. Kaya nagkaroon ng 2 Senate President dahil sa'yo. Kaya ibinakante kuno nila kahit 12 pa lang kayo. Tinanggal na nila lahat yung mga posisyon na hawak ng mga senador. Katulad po na sinasabing, si Senadora Pia Cayetano talaga ang may hawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Dahil sa iyo, nagkaroon po ng kudita. Nagkudita po sila. Dahil sa iyo, Cheese. Dahil sa pagtalon mo ng bakod. Kung hindi ka tumalon, uulit-ulitin natin mga kababayan, kung hindi siya tumalon at naghudas, wala pong ganitong problema sa Senado. Ang problema po, sila lang, yung 11. Sila lang talaga ang problema ng Senado. Sumama ka pa. Di lumala problema. Hindi po ba? At ngayon, lahat po ngayon na sasama sa kanila, alam na po ng taong bayan. Pinoproteksyonan nyo ang mga magnanakaw na nakabarong at naka-Amerikana. Real talk. Lahat po na sasama sa grupo na ito, di umano, puproteksyonan po nila ang mga magnanakaw na nakabarong at naka-Amerikana. Hindi po ba? Hindi po ang pinoproteksyonan nila ang mamamayang Pilipino, ang taxpayer. No. Hindi po yan ang nakikita natin sa grupo nila. Sa grupo nila, papatay nila ang issue ng magnanakaw na nakabarong at naka-Amerikana. Ililibing nila ang issue na yan. Hindi po ba? Kaya nga po lahat ng gustong imbestigahan ang mga magnanakaw na naka-Amerikana at nakabarong, ipinakukulong pa. Ginagawa ng issue. Hindi po ba, Cheese? At hindi po ba kayo nagtataka?
Nawala na po ang init ng kinasasangkutan ni Cheese na sinasabi niya na wala naman siyang kasalanan. Pero pagdating sa ombudsman, nakatimbre na daw siya ron. Pero ngayon, hindi ba kayo nagtataka? Hindi na po lumabas. Yata ang kanyang warrant of arrest. Hindi ba kayo nagtaka? Halos magkakasabay sila. Nila Jinggoy. Di ba? Bakit si Jinggoy? Alam ni Jinggoy sa sarili niya na wala siyang insertion. Nakita niyo po? Ipinaglaban niya. Ipinaglaban niya yung kanyang paninindigan na wala siyang insertion. Kaya alam niya sa sarili niya na darating ang panahon, mababasura din ang kinaso sa kanya. Pero nagsakripisyo siya. Hindi po ba? Hindi katulad ni Escudero. Dadaanin ka lang at paikutin lang ang utak mo na palalabasin na tama siya at mali ang mga Pilipino na gustong malaman ng mga Pilipino ang mga nakabarong at naka-Amerikanang magnanakaw sa ating bansa. At yung iba nakasaya pa. Yung iba nakasaya, nakabarong din na pambabae, karamihan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Yan po ang paliwanag ng tinatawag po ni Senadora Villar ni Camille na mas masahol pa kay Judas ay nagpapaliwanag mga kababayan. Ipinagtatanggol ang sarili. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Excuse me po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, kay Jim Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Ani Jo, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, at Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from USA, Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi at Kitesi Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Thank you po. At ingat-ingat po tayo mga kabayan at konting tiis po. Kailangan po natin magtiis. Bye-bye!